So, ayun, magandang araw sa inyong lahat, sa mga sumusuporta ng ating video. Unang-una sa lahat, maraming salamat po at na-click mo tong video. So, yun. Ngayon, magta-topic tayo ng iba't ibang para sa mga baguhan. Pero, disclaimer lang po, hindi po ako pro, hindi po ako professional, hindi hunter po ako, hindi po ako nakikipag-compete. So, eto lang po, gusto ko ibahagi kasi meron akong nakikita na parang hindi pa alam masyado, pero may idea, pero hindi alam kung paano, bakit nga ba. So, ngayon, yung una natin gagawin is ito topic is paano natin ikakabit tong scope sa rifle natin. Ano ang kailangan nating railings or mount. Meron din tayo diyang paano natin makita yung paano natin ma-using yung reticle natin. So, kung yung reticle natin is hindi pantay. So, paano natin gawin yan habang kinakabit natin para wala na tayong atrasan. Meron din tayong topic na naubusan ka ba ng turrets. Yung turrets mo, kulang na. Hindi mo pa masiro yung air jam mo, yung unit mo. Yung wind elevation mo, wala na. Ubus na yung left or right mo na turrets, hindi mo pa rin masiro yung unit mo. Hindi nahahabol yung pellet mo, kulang na. So, tatalakayin din natin yan. Paano nga ba maglagay ng shims sa scope natin kung gusto natin pumutok ng long range. Tatalakayin din natin yan. So, eto yung tuturo ko naman is base lang sa aking nalaman. So, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano ko nagawa to. So, may nakita kasi akong iba na mga air gunner din o gusto mapasok sa hobby ng air gun pero hindi nila alam kung paano ginagawa nila. Pumupunta sila sa mga paggawaan ng air gun, doon nila pinapagawa. So may maganda din doon, pero minsan kasi yung ginagawa nun is ayon sa kanila, hindi yung ayon sa sarili mo. So yun, gagawin natin yan. Tuturuan ko kayo ng kaunting tips. So make sure na i-click mo yung description box sa baba para alam natin kung ano ang topic ngayon. So, baka kasi gawin ko 3 part kung masyadong mahaba tong video. So, make sure na i-click mo yung bottom part na description and paki-like na rin kung nagustuhan mo po yung aking i-share. Hindi po ako pro, hindi po ako coach. Ako lang natuto din sa panonood sa YouTube. So, eto Tagalog version lang po at sa sarili ko pong explanation kung paano ko naintindihan yun. So, kung may wrong po kayong o may nasabi man akong mali po na paraan, so wag magkatubiling i-comment sa baba at i-correct ko pang sarili ko. Thank you. So, pasok muna natin yung intro. So, ayun. Subukan natin mag-shim. So, kung namumroblema ka sa turret elevation mo o sa windage elevation mo, baka ito makatulong sa'yo. So, kung halimbawa naman, dikit na masyado yung scope mo sa yung barrel at kaya hindi mo maikabit yung mount mo sa yung rail. So, baka makakuha ka ng tips dito. So, ang gagawin natin dito ngayon, mag-shim tayo ng scope at naubusan tayo ng turrets pagputok natin kanina. So, yun. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano ang nangyari dun sa scope natin kanina. Anong tama niya. Sige,
Stay tuned lang. So, walang shim. So, yun. Pumutok tayo ng walang shim sa 30 yards. So, titingnan natin. Hindi ko naman zero. So, out of torque tayo. So, lalagyan natin to ng shims. So, samahan nyo ako para makita nyo kung paano. So, sige, stay tuned. Ito yung 30 yards natin. Dito yung aim point natin. Ito yung tama niya. So, kanina hinahanap ko siya. Ito yung aim point ko. Ito yung bagsak niya. So, in-adjust ko yung torque ko. Inangat ko. Hanggang saan ako itong level lang. So, wala na. Ubus na ako. Ito yung aim point ko, ito yung bagsak ko. So malaki pa, 30 yards lang yan mga hunters. So kailangan natin mag shim. Subukan natin lagyan ng shim to. Tingnan natin kung kaya natin habulin yan o ilang shims ang kailangan natin para may akyat natin yan dyan. So hindi ko nagagalawin yung scope. Ito na magiging reference natin. So estimated natin aangat yan. So sana mahabol natin dito, pero most likely tataas ka pa. So sige, stay tuned lang. Mag shims tayo. So yun, yung gagamitin natin ngayon dito is itong cans. So in can, mas maganda yung coke, mas makapal-kapal. So ito yung ang alam kong sukat nito, yung thickness nito is 0.2 mm. So 0.2 mm. So ito yung gagamitin natin na cans. So subukan natin. So tuturuan ko kayo kung paano nyo to ilalagay sa scope nyo. Yun, una sa lahat tatanggalin natin tong scope dito sa mount nya. So ayun, tanggal na. So kung yung na-experience nyo yung scope nyo is dumidikit dito sa barrel nyo, yung kailangan yung lagyan etong ilalim parehas. Pero mas maganda dyan yung plastic ng mga plastic bottle. Yung dito nyo ilalagay. Kahit isa lang kung kaya na ng isa, kung hindi, dalawa. So sige, turuan ko kayo kung paano yan. Yung magkakat tayo ng same size dito. So estimate. Ganyan. So kung halimbawa ito plastic bottle to, dalawa yung gagawin mo. Dito yung isa. Ayan. Tapos ipapatong yung scope. Ayan. So aangat siya, saka mo hihigpitan to. So kung wind elevation naman yung problema mo, halimbawa naubusan ka ng click papunta dito sa right side ko, so yung pellet nandito, hindi ko na mahabol. So paano ko mahahabol yun? Yung pellet nandito sa gilid. So aalisin ko tong isa. So etong shim na isa, dito ko to ilalagay. Ayan. So iipitin ko yan ng dalawa. Bali pati yung cups nya. Ganyan. Yung gagawin yan, halimbawa naipit na natin yan, yung gagawin yan, hihilahin niya tong scope natin guman magpunta dito. So yung nangyayari dito sa front ng scope natin gaganyan. So mahahabol niya na ngayon yung yung wind niya. Pero most likely hindi naman to problema ng wind. Yung problema pag windage yung may error sa unit mo. Pwedeng yung railings mo hindi pantay, or yung pagkakabit mo ng mount mo hindi align. So dapat bago mo ikabit yan, align na. So para wala tayong problema dyan. Tsaka yung railings mo na double check mo na din para wala tayong problema dyan. So sa akin, yung kulang ko yung up. So kailangan ko gawin ganito yung scope ko.
pero hindi ganyan kataas, konti lang. So ito yung gagamitin natin, shim, para dito. Ilan lang ang pwede nating isalpak dito na shim para umangat yan. Ilang piraso na ganito. Sa akin, advice ko lang for safety purposes, tatlong shims lang. So ilalagay natin dyan. So paano nga ba ito gawin? So papakita ko sa inyo kung paano hati-hatiin to. Tara. So ayan, meron na tayong reference, meron na tayong halos dalawa. So papantayin lang natin to. Tapos gawa pa tayo ng isa. Tuloy lang natin yan. So may tatlo na tayo para sa ating shim, pero hindi yan. Ang gagawin mo dyan, ito, babawasan mo yung pangalawa. Parang ganyan. Tapos yung pangatlo din. Yan. Ganyan. Ganyan siya. Ganyan yung pagputol niya. So mas mainam na mas maiksi pa, kaso ako bala kong gawing 4. So try natin 4. Masyadong malaki ito. Yan. Ganyan siya. So ito yung shim. Yan. Tara, kabit natin yan. So ayun, ito na yung ginawa nating 4. So paano natin ikakabit yan? At paano natin hihigpitan? Alisin muna natin yung scope. Lagay muna natin itong shim. Tapos susubukan natin iputok. Unahin natin yung pinakamahaba. Ayan. Sunod yung sumunod din sa kanya. Ayan. Tapos yung sumunod. Tapos yung sumunod. Lag pa. Mas maganda pag uniform, sa akin hindi. So hindi ko napansin, pero okay lang yan. So ang gagawin natin, papatong na natin itong scope. Yan. So kung napapansin nyo natin, umangat yung scope natin sa likod, pero kakaunti lang. Yung adjustment niyan, yung alam ko, yung isang shim na yun sa 100 yards is 3 to 4 inches yung kaya niyang iangat. So 4 yun. So sa times 4, sabihin na natin yung 3 inches times 4, so 12 inches yung kaya natin iangat. Tama ba ako? Tama. Tapos ihigpitan na natin yan. Ang prefer ko dito mga ka-hunters, pag maghihigpit nito, eto, isnag mo lang na hindi mahulog yung scope mo, guys. Kasi i-align ulit natin yan. Kabit natin yung sa unahan.
Make sure na pantay-pantay ulit yan pag binalik mo. So, gusto natin nagagalaw pa. So yun, nagagalaw pa siya. So i-balance ulit natin. So ayan. Sikpitan na natin. Unahin natin ngayon yung sa unahan. Kasi yung gusto natin, umangat siya ng ganun. So unahin natin ang sa unahan para hindi na natin kailangan higpitan ng mahigpit yung likuran. So snap. Kasi pag hinigpitan mo yan, gawa ng 4 yung karga natin dyan, may possibility na masisira yung scope mo. So yan. Ngayon sa likod naman. Sa likod, yung snag lang yung gusto mong gawin dyan. Yung hindi lang dumulas o hindi basta-basta mapipihit yung scope mo. So yan, angat na siya. So yun, may shim na yung scope natin. So ipuputok natin ngayon. Tingnan niya. Umangat na siya dyan. Diyan yung shim. Pinasonan. Dikit. So ito angat. So titignan natin. So yun, pros and cons ng topic nating shimming. Yung pag-shim kasi, kinakailangan lang yan pag halos dikit na yung barrel, yung scope mo sa barrel mo, na wala, hindi mo ma-adjust sa reel mo, or boost na yung torque elevation mo. Mostly ginagamit lang yan sa likuran. So sa windage, bibihira yan, kasi pag windage yung may diferensya sa'yo, check mo ulit yung alignment mo, baka mali lang. Pero pag elevation, naubusan ka ng torques, kailangan mo talagang i-shim. So ingat lang sa pag-shim at paglagay at paghigpit ng screw nyo sa yung rail, kasi pwedeng mabend yung scope tube nyo. So ingat lang. So yun. So ayun, nakita nyo kung paano tayo maglagay ng shims. So tara, punta natin doon sa range. Tingnan natin kung ano ang epekto nya. So 4 yung linagay natin. So alam natin tataas yan. So subukan natin. Tayo sa 30 yards ulit. So kung makita nyo mama yung yung pinutok natin kaninang may nawalang shims. So titingnan natin ngayon kung anong pinagbago ng may shims sa wala. So stay tuned lang. Hindi tayo naka zero, so aim ulit natin yung hindi ko na-adjust yung scope mga counters, or aim ulit tayo sa dyan sa gitna. Hindi na tayo tumama mga kanto sa box. So baba natin. Isa pa. Yun na yung tama natin. Isa pa. Halos nandun lang. So baba natin ng kaunti para pumasok sa papel. 1 hash mark.
nakita nyo. So ayun, nakita nyo yung difference nya, tsaka yung distance ng layo ng impact nya. Sana nakuha sa scope cam. So lalapitan pa rin natin para makita nyo yung 4 na shims na linagay natin. So, parang ang iksi lang nya. So kakaunti lang yung inangat natin. So tara, tingnan pa rin natin to. So yun, nung wala tayong shim, itong endpoint natin, tapos nag-shim tayo ng 4. So ito na yung impact natin. Actually lagpas dyan dito banda. So ito lang yung sumabit kanina kasi may mga drop siya. Tapos ginawa natin, binabaan ko ng konti, nag-endpoint ako dito. Ito na yung tama nya. So yung difference nya, so mga ganyan, isang dangkal sa 30 yards yung difference ng 4 na shim. So yun. So kung ikaw naubusan ka ng torres pa akyat o kakababa sa baba, so pwede mong gawin din yun. So ako ginagawa ko yan para makuha natin yung torres ng value ng torres natin. So kung nakita nyo, meron tayong ginawa na torres tape. So gamit yung Stylock Pro app, gumawa tayo ng torres tape sa ating scope para magamit mo yung lahat na elevation o click value nun. Mas maganda i-shim mo yung unit mo kasi sayang din yung ibang revolution pa ng AG natin. So yun, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Take care, God bless, peace out. So yun, thank you sa inyong time. Sana may naituro ako kahit papano. Kung alam nyo na, okay lang din yun. So kung meron kayong ituturo din sa akin, ilagay nyo sa i-comment nyo lang. So maraming salamat. May isa pa akong idea, ilagay ko lang sa description box. So kung gusto nyo makita yun, kung ano ang kailangan para makabira ng long range, so and kung anong dapat i-consider sa long range, ilalagay ko lang sa description kasi hindi ako pro sa long range. So na-enjoy ko lang yung long range kasi trail ako. Yun ang trail, nandun yung trail. So maganda tingnan ang pellet o ang estimation mo tama para sa akin. So kaya bumibira ako ng malalayo, pero hindi tayo 100% sure hit. Yun. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit sa inyong oras. Take care, God bless, peace out.